Ang sikat ng araw sa tanghali ay tumatama sa luma ngunit maayos na sasakyan ni Maria habang dahan-dahan siyang lumalapit sa malaking tarangkahan ng Forbes Park. Hawak niya ng mahigpit ang manibela habang iniisip ang mahalagang kargamento sa likod na isang bagong luto at napakalutong na lechon para sa isang napaka-importanting piging. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad dahil ang bawat balat ng litson ay simbolo ng dangal ng kanilang pamilya na matagal na nilang inaalagaan sa gitna ng nagbabagong panahon at teknolohiya sa modernong Maynila. Pagdating sa tapat ng guwardya ay laking gulat ni Maria nang biglang magkagulo ang mga taong nakasuot ng mamahaling barong at gown sa paligid ng isang itim na kotse. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ang mabilis na lumapit sa kanya at hindi man lamang siya pinatapos sa kanyang sasabihin tungkol sa idaliber na pagkain sa loob ng malaking mansion. Agad siyang pinababa at dinala patungo sa pintuan habang ang mga reporter ay nagsimulang kumuha ng litrato na para bang siya ay isang sikat na personalidad na matagal na nilang inaasahan. Sa loob ng malawak na bulwagan ay nakatayo ang isang lalaking may matikas na tindig at malamig na mga mata na tila kayang sumuri sa kaluluwa ng sinuman. Siya, si Alejandro, ang kinatatakutang pinuno ng isang malaking korporasyon na kasalukuyang nasa gitna ng isang matinding krisis sa pamumuno at imahe sa publiko. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay nakita ni Maria ang isang bahid ng pagkagulat sa mukha ng bilyonaryo. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuring tingin na tila naghahanap ng kasagutan sa isang malaking palaisipan. Hindi na nakapagsalita si Maria dahil bigla siyang hinawakan sa braso ni Alejandro at ipinakilala sa harap ng maraming tao bilang kanyang espesyal na panauhin para sa gabing iyon. Ang bango ng lechon na nananatili pa rin sa kanyang damit ay tila naging isang kakaibang pabango na nagbigay sa kanya ng isang misteryosong dating sa paningin ng mga elite. Naguguluhan man ay pinili ni Maria na manahimik muna at obserbahan ang paligid dahil alam niyang anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng malaking gulo sa kanyang pamilya. Bulong ni Alejandro sa kanyang tenga na kailangan niyang sumakay sa laro kung ayaw niyang mapahiya ang kanyang negosyo at mawalan ng lisensya sa pagtitinda ng pagkain. Nagulat si Maria sa banta ng lalaki, ngunit sa halip na matakot ay lalong tumibay ang kanyang loob habang iniisip ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa buhay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro at nagbigay ng isang matamis na ngiti na nagpapakita ng kanyang katalinuhan at kakayahang makipagsabayan sa kahit na sinong mayaman. Ang paligid ay puno ng mga nakasisilaw na ilaw at ang tunog ng mga baso ng wine na nagbabanggaan ay tila isang musika na hindi pamilyar sa pandinig ni Maria. Gayunpaman ay mabilis siyang nakaangkop sa sitwasyon at nagsimulang kumilos ng may grasya habang ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kanyang litson. Alam niyang ang litson na dala niya ay nakatambak pa rin sa labas at baka lumamig na ang balat nito na siyang pinakamahalagang bahagi para sa mga bisitang naghihintay ng pagkain. Lumapit sa kanila si Ricardo na siyang pinakamahigpit na karibal ni Alejandro sa negosyo at may dalang mapanuyang ngiti na tila may alam na lihim tungkol sa pagkatao ni Maria. Tinignan niya si Maria mula ulo hanggang paa at nagbitiw ng mga salitang puno ng insulto tungkol sa kanyang simpleng kasuotan na itinago lamang ng isang mamahaling scarf na ipinahiram ni Alejandro. Ngunit hindi nagpatinag ang dalaga at sa halip ay sumagot siya ng may dignidad na nagpatahimik sa lahat ng mga taong nakikinig sa kanilang usapan sa gitna ng hall. Ipinaliwanag ni Maria na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa suot na mamahaling hiyas, kundi sa katapatan ng kanyang ginagawa para sa kanyang bayan at pamilya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng ilang mga bisita at maging si Alejandro ay hindi napigilang humanga sa talas ng isip ng babaeng inaakala niyang tagahatid lang ng pagkain. Napagtanto ni Alejandro na ang babaeng ito ay hindi lamang basta ordinaryong manggagawa kundi isang taong may malalim na prinsipyo na bihira na niyang makita sa kanyang mundo. Habang nagpapatuloy ang gabi, ay lalong naging kumpiyansa si Maria sa kanyang pagganap bilang kapareha ni Alejandro kahit na sa kaloob-looban niya ay nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Napansin niya ang mga lihim na senyales sa pagitan ng mga tauhan ni Ricardo at agad niyang naisip na may masamang balak ang mga ito laban sa kaligtasan ni Alejandro sa loob ng mansyon.
Ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang makuha ang atensyon ng mga guwardya nang hindi gumagawa ng ingay habang patuloy na nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal. Ang kasanayan ni Maria sa pagmamasid sa paligid habang nagtitinda sa palengke ay naging malaking tulong upang matukoy niya kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang nagpapanggap lamang. Nakita niya ang isang lalaking may hawak na folder na tila pilit na iniiwasan ang tingin ni Alejandro at agad niyang binulungan ang CEO tungkol sa kakaibang kilos ng taong ito. Nagulat si Alejandro sa babala ni Maria at doon niya napatunayan na ang presensya ng babaeng ito sa kanyang tabi ay isang biyaya sa gitna ng gulo ng politika. Dahil sa impormasyong ibinigay ni Maria ay mabilis na nakagawa ng hakbang si Alejandro upang harangin ang anumang tangkang pagnanakaw ng mahahalagang dokumento mula sa kanyang personal na opisina sa itaas. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bilyonaryo ay lalong tumindi habang ang bawat segundo ay tila isang labanan ng talino at lakas ng loob sa harap ng maraming mga saksing nakamasidlang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay nananatiling kalmado si Maria habang hawak ang isang baso ng juice at tila nag-enjoy sa palabas na nagaganap. Nang sa wakas ay mailabas na ang litso na dala ni Maria, ay biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng silid dahil sa halimuyak ng mga pampalasa na ginamit sa pagluluto. Ang bawat hiwa ng karne ay nagpapakita ng husay at pagmamahal na ibinuhos ni Maria sa kanyang trabaho at ito ang naging sentro ng usapan ng lahat ng mga panauhin. Napagtanto ng lahat na ang babaeng kasama ni Alejandro ay hindi lamang isang magandang mukha, kundi ang may-ari ng pinakamagaling na litsunan na naging dahilan ng tagumpay ng piging. Ngumiti si Maria nang makitang nasisiyahan ang mga tao sa kanyang luto at naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na hindi mabibili ng anumang halaga ng salapi o ginto. Sa sandaling iyon ay nagtagpo muli ang mga mata nila ni Alejandro at may isang bagong uri ng paghanga ang sumilay sa mga mata ng seryosong lalaki para sa dalaga. Alam nila pareho na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay na puno ng mga hamon at panganib sa mundo ng kapangyarihan at negosyo. Pagkatapos ng hapunan ay dinala ni Alejandro si Maria sa balkonahe upang makahinga ng sariwang hangin at doon niya formal na hiningi ang tulong ng dalaga para sa kanyang plano. Sinabi niya na kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan at may matalas na pakiramdam upang malinis ang kanyang korporasyon mula sa mga traidor na nagtatago sa dilim ng gabi. Tinignan ni Maria ang malawak na hardin ng mansion at nag-isip ng malalim bago magbigay ng kanyang kasagutan na magbabago sa takbo ng kanyang payak na pamumuhay sa lungsod. Sumang-ayon si Maria na tulungan si Alejandro sa kondisyon na hindi nito pakikialaman ang kanyang pamilya at pananatilihing lihim ang kanilang tunay na ugnayan sa mata ng publiko at media. Nagkasundo ang dalawa sa pamamagitan ng isang mahigpit na pagkakamay na tila isang opisyal na kontrata sa pagitan ng dalawang makapangyarihang puwersa na nagkakaisa para sa isang malaking layunin. Ang buwan ay naging saksi sa pagbubuo ng isang alyansa na hindi inaasahan ng sinuman at tiyak na yayanig sa pundasyon ng mga korporasyon sa buong bansa sa hinaharap. Bago matapos ang kabanata ay nakatanggap si Maria ng isang mensahe sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero na nagbabala sa kanya tungkol sa mga panganib ng pakikipagkaibigan sa Leon. Hindi niya ito ipinakita kay Alejandro ngunit alam niya sa kanyang sarili na ang larong pinasok niya ay mas mapanganib kaysa sa paghawak ng mainit na litson sa harap ng apoy. Huminga siya ng malalim at naghanda para sa susunod na araw, habang ang anino ni Ricardo ay nakamasid mula sa malayo na may balak na mapanira at masama. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ay dahan-dahang lumabas si Maria sa mansyon, dala ang kanyang mga kagamitan. Ngunit ang kanyang puso ay naiwan sa mga pangakong binitawan ni Alejandro sa kanya. Alam niyang hindi na siya ang dating Maria na nagde-deliver lang ng pagkain, kundi isa na siyang mahalagang piyesa sa isang malaking chessboard ng buhay at kamatayan sa Manila. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang sasakyan ay puno ng determinasyon at tapang na harapin ang anumang bagyo na darating sa kanyang buhay at sa kanyang mahal na litsunan. Napansin ni Maria na may sumusunod sa kanyang sasakyan habang palabas siya ng subdivision at agad niyang ginamit ang kanyang galing sa pagmamaneho upang maligaw ang sinumang nagmamanman sa kanya. Ang kanyang karanasan sa masisikip na eskinita ng tondo ay naging bentahe niya upang mabilis na makawala sa mga mata ng mga taong gustong malaman ang kanyang tunay na tinitirhan.
Ligtas siyang nakarating sa kanilang bahay, ngunit alam niyang hindi na siya magiging ganap na ligtas hanggat hindi natatapos ang labanang ito na sinimulan nila ni Alejandro. Pumasok siya sa loob ng kanilang maliit na kusina at tiningnan ang mga natitirang sangkap ng litson na tila ba nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na pinagmulan at mga pangarap sa buhay. Napangiti siya nang maalala ang mukha ni Alejandro nang matikman nito ang kanyang luto at doon niya naramdaman na may pag-asa pa sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Sa kabila ng pagod ay hindi muna siya natulog at sa halip ay sinimulan niyang isulat ang mga pangalan ng mga taong kahina-hinala na nakita niya sa loob ng mansyon. Ang unang kabanata ng kanyang bagong buhay ay opisyal nang nagsimula at handa siyang itaya ang lahat para sa katarungan at para sa kinabukasan ng kanyang minamahal na negosyong litson. Alam ni Maria na ang pagiging isang simpleng babae ay kanyang pinakamalakas na sandata dahil walang sino man ang mag-aakalang siya ang magiging mitsa ng pagbagsak ng mga makapangyarihang korporasyon. Sa dilim ng kanyang silid ay sumumpa siya na hindi siya papayag na tapakan ng kahit sino ang kanyang dangal at ang dangal ng mga taong nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Pinihit ni Alejandro ang tansong hawakan ng pintuan patungo sa isang pribadong silid na malayo sa ingay ng marangyang pagtitipon. Pumasok si Maria ng may pag-aalinlangan ngunit nananatiling matikas ang kanyang tindig sa kabila ng kaba na nararamdaman sa kanyang dibdib. Ang silid ay puno ng mga lumang libro at mamahaling kagamitan na nagpapakita ng yaman ng pamilya ni Alejandro sa loob ng maraming dekada. Tumingin ang lalaki sa kanya ng may seryosong ekspresyon habang dahan-dahang isinasara ang pinto upang walang makarinig sa kanilang mahalagang pag-uusap. Humarap si Alejandro kay Maria at nagsimulang ipaliwanag ang krisis na kinakaharap ng kanyang pamilya at ng buong korporasyon sa kasalukuyang panahon. Sinabi niya na ang kanyang mga kaaway ay naghihintay lamang ng isang pagkakamali upang tuluyan siyang pabagsakin mula sa kanyang kinalalagyang posisyon bilang CEO. Kailangan niya ng isang taong hindi kabilang sa kanilang mundo upang maging kanyang pansamantalang kapareha at magbigay ng bagong mukha sa kanyang pampublikong imahe. Nakikita niya sa mga mata ni Maria ang isang uri ng katapangan na wala sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Nagulat si Maria sa alok ni Alejandro, ngunit mabilis niyang napagtanto na ang sitwasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pera o katanyagan. Nakita niya ang mga pangalan ng ilang opisyal sa isang dokumento sa mesa at naalala niya ang mga taong nanggigipit sa kanilang maliit na negosyo. Napagtanto niya na ang mga traidor na nais magpabagsak kay Alejandro ay ang parehong mga tao na sumisira sa kabuhayan ng mga maliliit na manggagawa. Dahil dito ay nagpasya siyang tanggapin ang hamon hindi para sa sarili kundi para sa katarungan ng lahat. Nagsimula ang negosasyon sa pagitan ng dalawa at naging mahigpit si Maria sa kanyang mga kondisyon upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya sa tondo. Siniguro ni Alejandro na walang mangyayaring masama sa kanyang mga mahal sa buhay habang isinasagawa nila ang mapanganib na planong ito sa loob ng mansyon. Nagkasundo sila na ang kanilang ugnayan ay mananatiling propesyonal at walang anumang personal na damdamin ang dapat makialam sa kanilang misyon. Sa bawat salitang binitawan ni Maria, ay lalong humanga si Alejandro sa talino at determinasyon ng babaeng nasa kanyang harapan. Tinawag ni Alejandro ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan upang simulan ang pagbabago sa anyo ni Maria para magmukha siyang isang anak ng mayamang negosyante. Dinala siya sa isang silid na puno ng mga mamahaling damit, sapatos at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kristal na chandelier. Sa kabila ng karangyaan ay nananatili ang pagiging totoo ni Maria sa kanyang sarili at hindi siya nagpasilaw sa mga material na bagay na nakikita. Alam niya na ang mga ito ay bahagi lamang ng kanyang balat-kayo upang makapasok sa mundo ng mga elitista. Isang itim na gown na gawa sa seda ang pinili ni Maria. Dahil ito ay simple ngunit nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan at misteryo. Nang isuot niya ito ay tila nagbago ang kanyang aura at naging isang ganap na reyna na handang makipaglaban sa kahit na sinong humarang sa kanyang daan. Ang kanyang buhok ay inayos ng maayos at ang kanyang mukha ay nilagyan ng manipis na kolorete na nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Si Alejandro na nakamasid sa pintuan ay hindi napigilang mapatitig sa kahanga-hangang transformasyon ng dalaga sa gabing iyon. Habang naghahanda,
ay binigyan ni Alejandro si Maria ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga taong dapat niyang iwasan at mga taong dapat niyang pakisamahan. Itinuro niya ang mga lihim na senyales na gagamitin nila kung sakaling magkaroon ng panganib o kung kailangan na nilang lisanin ang pagtitipon ng mabilisan. Nakinig ng mabuti si Maria at mabilis niyang sinaulo ang bawat detalye dahil alam niyang ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging mitsa ng kanilang kabiguan. Ang kanyang isipan ay parang isang espongha na sumisipsip ng lahat ng kaalaman at estratehiya. Bumalik sila sa malaking bulwagan at agad na nakuha ng kanilang presensya ang atensyon ng lahat ng mga panauhin na kanina pa nagbubulungan tungkol sa kanila. Hawak ni Maria ang braso ni Alejandro ng may kumpiyansa at naglakad sila ng may dahan-dahan na para bang pag-aari nila ang buong gusali. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng pagtataka at paghanga dahil sa ganda at bagsik na ipinapakita ni Maria sa harap ng maraming mga kamera. Hindi nila alam na sa likod ng magandang mukhang iyon ay isang matalas na isipan ang nagmamasid. Nilapitan sila ng isang babaeng nagngangalang Sofia, na kilala bilang isang mapanghusgang sosyalera at dating malapit na kaibigan ng pamilya ni Alejandro sa mahabang panahon. Sinubukan ni Sofia na insultuhin ang pinagmula ni Maria sa pamamagitan ng mga mapanuyang tanong tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang naging edukasyon sa ibang bansa. Ngunit hindi nagpatalo si Maria at sumagot siya sa wikang Ingles nang may katalinuhan na nagpatahimik sa lahat ng mga taong nakikinig sa kanilang paligid. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay may dalang bigat at talim na tumatama. Napansin ni Alejandro ang pagkahiya ni Sofia at lihim siyang napangiti dahil sa bilis ng pag-iisip ni Maria sa gitna ng matinding tensyon ng gabi. Naramdaman niya ang isang uri ng proteksyon mula sa dalaga na hindi niya inaasahan mula sa isang taong ngayon lamang niya nakilala sa buhay. Habang nagpapatuloy ang usapan ay patuloy na nagmamasid si Maria sa mga kilos ni Ricardo na nasa kabilang bahagi ng silid at may kausap na mga tauhan. Alam ni Maria na may binabalak ang mga ito at kailangan niyang maging handa sa anumang oras. Sa gitna ng sayawan ay nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mag-usap nang masinsinan tungkol sa kanilang susunod na hakbang para sa kaligtasan ng kumpanya ni Alejandro. Ibinulong ni Maria ang tungkol sa isang lalaking nakita niyang kumukuha ng mga litrato ng mga dokumento sa isang sulok ng silid kanina pa. Agad na kumilos si Alejandro at inutusan ang kanyang mga guwardiya na sundan ang lalaking iyon nang hindi gumagawa ng anumang uri ng ingay o gulo. Ang kooperasyon sa pagitan ni Alejandro at Maria ay naging mas matibay habang lumilipas ang bawat minuto sa loob. Isang matandang ginoon na kasapi ng lupon ng mga direktor ang lumapit sa kanila at nagpahayag ng kanyang suporta sa pamumuno ni Alejandro sa korporasyon. Sinabi niya na ang presensya ni Maria ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga empleyado na matagal nang natatakot sa mga pagbabagong nangyayari sa paligid. Nagpasalamat si Maria ng may kababaang loob at ipinakita niya ang kanyang tunay na malasakit sa kapakanan ng mga manggagawa na siyang pundasyon ng anumang negosyo. Ang kanyang pagiging makatao ay lalong nagpatingkad sa kanyang imahe bilang isang leader na may puso at may malasakit. Habang naglalakad sa hardin ay nakaramdam si Maria ng isang malamig na hangin at isang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila mula sa madilim na bahagi ng mga puno. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Alejandro bilang babala at agad na naging alerto ang lalaki sa kanyang paligid sa gitna ng dilim. Nakita nila ang anino ng isang tao na mabilis na tumakbo palayo nang mapansin na natukoy na ang kanyang kinalalagyan sa loob ng malawak na bakuran. Hindi nila ito hinabol ngunit alam nila na ang banta ay totoo at hindi lamang isang kathang-isip. Bumalik sila sa loob at hinarap si Ricardo na ngayon ay direkta nang lumapit kay Alejandro upang magbigay ng isang huling babala tungkol sa darating na halalan. Sinabi ni Ricardo na walang magagawa ang isang simpleng babae upang pigilan ang kanyang plano na makuha ang kabuuang kontrol sa lahat ng mga ari-arian. Ngunit tumayo si Maria sa pagitan ng dalawang lalaki at sinabi na ang katotohanan ay laging mananaig laban sa anumang uri ng kasamaan at kasakiman. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng determinasyon na nagpakaba kahit sa isang tuso at masamang tao. Dahil sa tapang ni Maria, ay lalong naging determinado ang mga taga-suporta ni Alejandro na manatiling tapat sa kanyang pamumuno sa kabila ng mga banta ng kalaban.
Ang gabi ay natapos, nang may isang bagong pag-asa para sa lahat ng mga nagnanais ng malinis at tapat na pamamahala sa loob ng malaking kumpanya. Pagkatapos ng pagtitipon ay hinatid ni Alejandro si Maria patungo sa kanyang sasakyan at muli siyang nagpasalamat sa lahat ng tulong at sakripisyo ng dalaga. Naramdaman nila ang isang kakaibang koneksyon na tila itinadhana ng langit para sa kanilang dalawa sa gitna ng gulo. Sa loob ng sasakyan ay tinanggal ni Maria ang kanyang mga alahas at ang kanyang gown habang iniisip ang lahat ng mga kaganapan na nangyari sa mahabang gabi. Alam niya na ang maskara na kanyang isinuot ay naging epektibo ngunit kailangan niyang manatiling maingat dahil ang susunod na kabanata ay mas magiging mahirap. Ang kanyang pagiging isang tindera ng lechon ay hindi niya kailanman ikakahiya dahil ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga dambuhala. Handa na siyang harapin ang bukas ng may bagong plano at mas matibay na paninindigan para sa kanyang pangarap. Pagdating sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng kanyang pamilya na nag-aalala sa kanyang kaligtasan dahil sa tagal ng kanyang pagkawala sa kanilang maliit na tirahan. Sinabi niya sa kanila na maayos ang lahat at may nahanap siyang paraan upang matulungan ang kanilang negosyo na lumago at makabangon mula sa utang. Hindi niya binanggit ang lahat ng detalye tungkol kay Alejandro upang hindi sila matakot sa mga posibleng panganib na kaakibat ng kanyang naging bagong misyon. Natulog si Maria nang may ngiti sa kanyang mga labi habang yakap ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Samantala sa loob ng kanyang opisina ay hindi mapakali si Alejandro habang tinitingnan ang mga impormasyong ibinigay ni Maria tungkol sa mga traidor sa kanyang sariling bakuran. Napagtanto niya na ang kanyang tiwala ay dapat ibigay sa mga taong may malinis na kalooban at hindi sa mga taong may matataas na titulo lamang. Sinimulan niyang iplano ang kanyang ganti laban kay Ricardo, gamit ang mga ebidensyang nakuha nila sa tulong ng katalinuhan at pakiramdam ng isang simpleng tendera. Alam niya na sa susunod na pagkikita nila ni Maria ay magiging mas komplikado ang lahat sa paligid. Ang balita tungkol sa mahiwagang babae na kasama ni Alejandro ay mabilis na kumalat sa mga pahayagan at sa mga social media platform sa buong bansa kinabukasan. Maraming mga tao ang nagtataka kung sino si Maria at kung ano ang kanyang papel sa buhay ng tanyag at mayamang bilyonaryo na kilala sa bansa. Ang intriga ay lalong nagbigay ng proteksyon kay Maria dahil ang lahat ng mga mata ng publiko ay nakatuon na sa kanya at sa kanyang bawat kilos. Ginamit ito ni Alejandro bilang isang estratehikong hakbang upang maprotektahan ang dalaga mula sa mga lihim na kaaway. Sa isang lihim na lokasyon ay nagpupulong si Ricardo at ang kanyang mga kasabwat upang pag-usapan kung paano nila sisirain ang kredibilidad ni Maria bago pa man ito makagawa ng gulo. Plano nilang gamitin ang kanyang mahirap na pinagmulan upang hiyain siya sa harap ng maraming tao at ipakita na siya ay isang impostora lamang sa mundo. Ngunit hindi nila alam na si Maria ay handa na sa ganitong uri ng pag-atake at mayroon na siyang counter-strategy na nakahanda para sa kanila. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa negosyo kundi tungkol na rin sa dangal at pagkatao. Nagsimula ang hapunan sa gitna ng isang napakalawak na silid kung saan ang bawat detalye ay nagpapakita ng labis na karangyaan at kapangyarihan ng mga naroon. Ang mahabang mesa ay napapalibutan ng mga direktor na may malalalim na iniisip habang ang bawat isa ay tila nagbabantay sa susunod na sasabihin ng kanilang katabi. Si Maria ay nakaupo ng tuwid sa tabi ni Alejandro habang nararamdaman ang bigat ng mga mata ni Ricardo na tila sinusubukang butasin ang kanyang pagkatao. Sa kabila nito ay hindi nagpakita ng anumang takot ang dalaga at nanatiling kalmado sa gitna ng tensyon. Ang bawat pagkain na inilalagay sa harap nila ay isang sining ngunit ang lahat ay naghihintay sa pangunahing putahe na alam nilang galing sa negosyo ni Maria. Nang sa wakas ay ilapag ang litson sa gitna ng mesa, ay biglang tumahimik ang lahat dahil sa nakakaakit na amoy at ang napakagandang kulay ng balat nito. Alam ni Maria na ito ang kanyang teritoryo at dito niya ipapakita na ang kanyang kakayahan ay hindi dapat maliitin ng sinumang mayaman. Tumingin siya kay Alejandro at nakita niya ang isang bahid ng pagmamalaki sa mga mata ng lalaki. Biglang nagsalita si Ricardo nang may kasamang tawa na tila may halong pangungutya habang nakatingin sa litson na nasa kanyang harapan sa sandaling iyon.
Itinanong niya kung paano masisiguro ng isang simpleng tindera na ang pagkain ito ay ligtas para sa mga taong may matataas na katungkulan sa lipunang kanilang kinabibilangan. Ang kanyang mga salita ay tila isang hamon na layuning ipahiya si Maria at ipakita na wala siyang karapatang maupo sa mesang iyon kasama ang mga bilyonaryo. Ngunit ang bawat bisita ay natahimik at naghintay sa magiging sagot ng dalaga. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maria, habang dahan-dahang sumasagot sa mga mapanirang katanungan ng tuso at mapang-aping si Ricardo sa harap ng lahat. Ipinaliwanag niya ng may detalye ang proseso ng pagpili ng pinakamagandang uri ng karne at ang mahigpit na pagsunod sa mga pamantayan ng kalinisan sa kanilang pamilya. Sinabi niya na ang tunay na kalidad ay hindi nakukuha sa pangalan ng kumpanya, kundi sa dedikasyon ng mga taong nagtatrabaho ng tapat para sa kanilang mga mamimili. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Dahil sa kanyang sagot, ay lalong napahiya si Ricardo at napansin ni Maria ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang kanyang baso ng mamahaling wine. Sa ilalim ng mesa ay napansin ni Maria na may isang folder na pilit na itinatago ng isa sa mga tauhan ni Ricardo na nakatayo malapit sa kanila. Ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang makuha ang atensyon ni Alejandro nang hindi gumagawa ng anumang uri ng ingay na makakapukaw sa hinala ng kanilang mga kaaway. Alam niyang ang folder na iyon ay naglalaman ng mga lihim na plano laban sa kanila. Habang nagpapatuloy ang usapan tungkol sa mga proyekto ng korporasyon, ay patuloy na nagmamasid si Maria sa bawat galaw ng mga tao sa paligid ng mahabang mesa. Napagtanto niya na ang ilan sa mga direktor ay tila may lihim na ugnayan kay Ricardo at nagpapalitan sila ng mga makahulugang tingin sa tuwing magsasalita si Alejandro. Ang kanyang karanasan sa pagbabasa ng kilos ng mga tao sa palengke ay naging isang napakalakas na sandata upang matukoy ang mga posibleng traidor sa loob. Sinimulan niyang isa-isahin sa kanyang isipan ang mga pangalan ng mga taong ito para mamaya. Nagkaroon ng pagkakataon si Maria na mahulog ang kanyang napkin sa sahig upang magkaroon ng dahilan na yumuko at tingnan ng maigi ang folder sa ilalim ng mesa. Sa maikling sandali na iyon ay nakita niya ang logo ng isang kumpanya na matagal ng kalaban ni Alejandro sa pandaigdigang merkado ng teknolohiya at enerhiya. Alam niya na ito ang ebidensyang kailangan ni Alejandro upang patunayan na si Ricardo ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhang kumpanya upang pabagsakin ang kanilang sariling lokal na industriya. Bumangon siya nang may kasamang ngiti na tila walang anumang nangyari. Ibinulong ni Maria kay Alejandro ang kanyang natuklasan sa ilalim ng mesa habang ang mga tao ay abala sa pagkain at pakikipagtawanan sa isa't isa ng malakas. Nagbago ang aura ni Alejandro at lalong naging matalas ang kanyang pananalita sa tuwing tatanungin siya ni Ricardo tungkol sa kanyang mga susunod na plano sa negosyo. Naramdaman ni Maria ang kumpiyansa ng lalaki na tila ba nahanap na nito ang nawawalang piraso ng puzzle na magliligtas sa kanyang buong kumpanya. Ang kanilang pagtutulungan ay naging mas natural at mas epektibo habang tumatagal ang gabing iyon. Sinubukan ni Ricardo na ilipat ang usapan tungkol sa background ni Maria at tinanong kung saang bansa siya nag-aral ng kolehiyo upang masubukan ang kanyang kredibilidad. Sinagot siya ni Maria na ang kanyang edukasyon ay hango sa paaralan ng karanasan at sa bawat araw na pakikibaka niya sa buhay upang mapanatili ang dangal ng pamilya. Sinabi niya na ang pag-aaral sa ibang bansa ay isang pribilehiyo ngunit ang pag-unawa sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino ay isang obligasyon na hindi natututunan sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. Ang kanyang sagot ay umani ng palakpakan mula sa ilang matatandang direktor. Dahil sa katalinuhang ipinamalas ni Maria, ay marami sa mga naroon ang nagsimulang magduda sa mga kwentong ipinapakalat ni Ricardo laban sa pagkatao at kredibilidad ng dalaga. Napagtanto nila na si Alejandro ay nakahanap ng isang kapareha na hindi lamang maganda kundi may lalim din ang pag-iisip at may paninindigan sa kanyang mga prinsipyo. Ang tensyon ay unti-unting napalitan ng paghanga habang ang gabi ay nagpapatuloy sa gitna ng masasarap na pagkain at mga seryosong usapin sa negosyo. Ngunit alam ni Maria na ang tunay na panganib ay hindi pa ganap na natatapos. Pagkatapos ng hapunan ay inimbitahan ni Alejandro ang lahat sa labas para sa isang maikling presentasyon. Ngunit sa totoo lang ay plano na niyang harapin si Ricardo ng harapan.
Sa isang madilim na sulok ng hardin ay hinarap ni Alejandro si Ricardo at hiningi ang paliwanag tungkol sa folder na nakita ni Maria kanina sa ilalim ng mesa. Nagulat si Ricardo at pilit na itinanggi ang paratang, ngunit hindi siya nakalusot sa matalas na paningin ni Maria na naroon din sa kanilang tabi. Ipinakita ni Maria ang kanyang hawak na ebidensya na palihim niyang nakuha habang nagkakagulo ang lahat. Ang bawat detalye sa folder ay nagpapatunay ng mga ilegal na transaksyon ni Ricardo sa mga kaaway ni Alejandro na naglalayong sirain ang ekonomiya ng bansa para sa sariling interes. Hindi na nakapagsalita si Ricardo dahil sa tindi ng ebidensyang nakalatag sa harap niya at sa harap ng ilang mga testigo na kasama nila sa hardin. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay biglang napalitan ng takot habang iniisip ang mga posibleng kaso na isasampa laban sa kanya ng mga otoridad. Alam niya na ang kanyang imperyo ay unti-unti nang guguho dahil sa isang tindera ng litson. Siniguro ni Alejandro na walang makakatakas sa mga sangkot sa sabwatang ito at agad niyang ipinatawag ang kanyang legal team upang simulan ang pag-aayos ng lahat ng dokumento. Si Maria ay nanatiling nakatayo ng may dignidad habang pinapanood ang pagbagsak ng taong nang maliit sa kanya kanina sa loob ng silid na puno ng mga elitista. Naramdaman niya ang isang uri ng katarungan na matagal na niyang hinahangad para sa lahat ng mga taong biktima ng pang-aapi ng mga makapangyarihan. Ngunit alam niyang kailangan pa nilang mag-ingat dahil marami pang galamay ang mga ito. Habang nagkakagulo ang lahat ay nilapitan ni Alejandro si Maria at hinawakan ang kanyang kamay bilang tanda ng pasasalamat sa lahat ng kanyang nagawa sa gabing iyon. Sinabi niya na kung hindi dahil sa matalas na pakiramdam ng dalaga, ay baka tuluyan nang nakuha ng mga kaaway ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Maria at sinabi na ang kanyang ginawa ay para sa kabutihan ng lahat ng mga manggagawa na umaasa sa katatagan ng korporasyon. Ang kanilang alyansa ay lalong lumalim at naging mas personal kaysa sa inaasahan nila. Sa kabila ng tagumpay ay nakaramdam si Maria ng pagod dahil sa tindi ng emosyon at tensyon na kanyang pinagdaanan mula nang magsimula ang mahabang piging sa mansyon. Nagpasya silang lisanin muna ang lugar upang makapag-isip ng maayos at makapagplano para sa mga susunod na araw na tiyak na magiging mas komplikado para sa kanila. Sumakay sila sa kotse ni Alejandro at iniwan ang mansyon na puno pa rin ng mga taong nagtataka sa bilis ng mga kaganapan sa loob. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging isang paraan upang makahinga sila ng maluwag. Habang bumabiyahe ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga susunod na hakbang upang protektahan ang pamilya ni Maria mula sa anumang uri ng ganti na maaaring gawin ng mga tauhan ni Ricardo. Sinabi ni Alejandro na magpapadala siya ng karagdagang seguridad sa kanilang litsunan upang matiyak na walang sinumang makakalapit o makakapanakit sa kanila habang mainit pa ang isyu. Nagpasalamat si Maria dahil alam niyang ang kanyang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa kanya sa buong mundo higit sa anumang yaman o titulo. Naramdaman niya ang tunay na pagkalinga mula sa lalaking akala niya ay masungit. Pagdating sa isang ligtas na lugar ay hiningi ni Alejandro ang opinyon ni Maria tungkol sa kung paano mas mapapabuti ang ugnayan ng korporasyon sa mga maliliit na negosyante sa bansa. Ibinahagi ni Maria ang kanyang mga ideya tungkol sa pagkakaroon ng mga programa na magbibigay ng sapat na puhunan at pagsasanay para sa mga nagnanais magsimula ng sariling kabuhayan. Ang kanyang mga panukala ay punong-puno ng praktikal na kaalaman na hindi makikita sa mga aklat ng ekonomiya na karaniwang binabasa ng mga bilyonaryo. Namangha si Alejandro sa lawak ng pangunawa ng dalaga sa tunay na kalagayan ng lipunan. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa sumikat ang araw at doon nila naramdaman ang tunay na halaga ng kanilang nabuong pagkakaibigan sa gitna ng isang matinding pagsubok. Alam nila na marami pang mga kabanata ang kailangang lagpasan bago nila tuluyang makamit ang kapayapaan na kanilang hinahangad para sa lahat ng mga tao. Ang bawat salita at bawat tingin na ipinagpapalit nila ay may dalang pangako ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang dalawa at sa buong bansa. Si Maria ay handa nang harapin ang anumang hamon na darating. Bago ihatid si Maria sa kanyang bahay ay binigyan siya ni Alejandro ng isang maliit na kwintas bilang tanda ng kanilang matagumpay na misyon sa gabing iyon sa loob ng mansyon. Tinanggap ito ni Maria ng may pasasalamat at sinabing ito ang magpapaalala sa kanya na ang isang simpleng tindera ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan sa tulong ng katarungan.
Nagpaalam sila sa isa't isa nang may ngiti at pangako na magkikita muli sa lalong madaling panahon upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Ang buhay ni Maria ay hinding-hindi na mabalik sa dati. Pumasok si Maria sa kanilang maliit na kusina at tiningnan ang mga kagamitan sa paglitson na tila ba may bagong kahulugan na ngayon sa kanyang mga mata at puso. Alam niya na ang bawat paghihirap niya sa harap ng apoy ay may katumbas na tagumpay na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mas maraming tao. Huminga siya ng malalim at naghanda para sa panibagong araw na puno ng pag-asa at determinasyon na panatilihin ang dangal ng kanilang pamilya. Ang kwento ng Litson ay magpapatuloy sa mas malaki at mas makabuluhang paraan sa hinaharap. Habang bumibiyahe ang mamahaling sasakyan ni Alejandro patungo sa isang ligtas na kuta sa labas ng maingay na lungsod, nanatiling tahimik si Maria habang nakatingin sa labas ng bintana. Ramdam niya ang pagod ng gabing iyon, ngunit ang kanyang isipan ay abala pa rin sa pag-analisa sa bawat mukha at kilos na nakita niya sa loob ng mansyon. Alam niya na ang laro ay hindi pa tapos, at ang bawat desisyon na gagawin nila simula sa oras na ito ay magtatakda ng kanilang kapalaran sa hinaharap na puno ng panganib. Bumasag sa katahimikan ang malalim na boses ni Alejandro nang magpasalamat siya muli kay Maria para sa katapangang ipinamalas nito sa harap ng kanyang pinakamahigpit na karibal sa negosyo. Aminado ang bilyonaryo na hindi niya inaasahan na ang isang simpleng tindera ng litson ay magtataglay ng ganoon katalas na isipan at kakayahang makita ang mga lihim na kilos ng mga traidor sa kanyang paligid. Ang kanyang paghanga ay hindi na lamang tungkol sa kagandahan ng dalaga, kundi sa taglay nitong talino na higit pa sa inaasahan niya noong una. Sumagot si Maria nang may seryosong tono at ipinaliwanag na ang buhay sa kalsada at sa palengke ay nagturo sa kanya kung paano mabuhay sa gitna ng mga taong mapanlinlang at sakim. Sinabi niya na ang pagluluto ng litson ay nangangailangan ng pasensya at tamang tiyempo, katulad ng pakikipaglaban sa mga makapangyarihang tao na laging naghahanap ng butas upang manira ng buhay ng iba. Para sa kanya, ang bawat hiwa ng karne ay may kwento ng pagsisikap na hindi dapat basta-basta binabalewala ng mga elitista sa kanilang bansa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali na nagsisilbing sekretong opisina ni Alejandro kung saan naroon ang lahat ng mga kagamitang kailangan nila para sa kanilang susunod na hakbang. Inimbita niya si Maria na pumasok sa loob upang ipakita ang isang malaking mapa ng network ng mga kumpanya na kontrolado ni Ricardo sa buong kapuluan ng Pilipinas. Doon ay ipinaliwanag ni Alejandro na ang korupsyon ni Ricardo ay hindi lamang limitado sa teknolohiya kundi pati na rin sa supply ng pagkain ng mga ordinaryong tao. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang makita ang pangalan ng mga pangunahing farm ng baboy na kasalukuyang iniipit ni Ricardo upang itaas ang presyo ng karne sa lahat ng palengke. Napagtanto niya na ang hirap na nararanasan ng kanilang litsunan at ng iba pang maliliit na negosyante ay sinasadya ng taong ito para sa sariling interes at pakinabang. Ang galit sa puso ni Maria ay lalong nag-alab at naging isang matibay na determinasyon na wakasan ang kasamaan ng taong walang pagpapahalaga sa hirap ng mga maliliit. Ipinakita ni Maria kay Alejandro ang listahan ng mga suppliers na biglang tumalikod sa kanila at tumangging magbenta ng mga kailangan nilang sangkap para sa paggawa ng kanilang masarap na litson. Napagtanto nila na ginagamit ni Ricardo ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang buong industriya at unti-unting patayin ang mga lokal na negosyo na hindi sumusunod sa kanyang mga gusto. Dahil dito ay nagpa siya ang dalawa na bumuo ng isang estratehikong plano upang sirain ang monopolyo ni Ricardo sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan. Sinimulan nila ang paggawa ng isang detalyadong plano kung paano muling bubuksan ang mga linya ng supply para sa mga maliliit na negosyante nang hindi nalalaman ng mga tauhan ni Ricardo sa lungsod. Gagamitin ni Maria ang kanyang mga koneksyon sa mga probinsya, habang si Alejandro naman ang magbibigay ng sapat na pondo at seguridad upang matiyak na hindi sila mahaharang ng mga kaaway. Ang kanilang alyansa ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa isang mas makatarungang sistema ng kalakalan sa bansa na para sa lahat. Habang nagtatrabaho ay napansin ni Alejandro ang pagiging organisado ni Maria sa paghawak ng mga impormasyon at ang kanyang natural na kakayahan sa pamumuno sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan sa buhay. Inamin niya na ang presensya ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo
tungkol sa kung paano dapat patakbuhin ang isang korporasyon na may malasakit sa bawat antas ng lipunan. Ang kanilang pag-uusap ay lumalim at naging isang pagpapalitan ng mga pangarap para sa isang mas magandang bukas para sa mga susunod na henerasyon. Naghanda rin si Maria ng isang simpleng pagkain para sa kanila habang nasa loob ng opisina gamit ang mga natitirang sangkap na dala niya mula sa kanilang sariling bahay kaninang umaga. Ang simpleng ulam na ito ay nagbigay ng init sa kanilang pagod na katawan at naging dahilan upang mas maging malapit sila sa isa't isa sa gitna ng matinding krisis na kanilang hinaharap. Kahit na napapalibutan sila ng teknolohiya ay nananatili ang pagpapahalaga ni Maria sa mga tradisyon at simpleng kagalakan na dulot ng masarap at tapat na pagkain. Sinabi ni Alejandro na ang kanyang ama ay nagsimula rin sa maliit bago naging isang matagumpay na negosyante ngunit nawala ang lahat ng ito nang pasukin sila ng mga ganid na tao. Ang kwentong ito ay lalong nagbigay ng koneksyon kay Maria dahil pareho silang lumalaban upang mabawi ang dangal ng kanilang mga pamilya mula sa mga taong nagnakaw nito sa kanila. Ang kanilang pagkakaunawaan ay hindi na lamang tungkol sa negosyo kundi tungkol na rin sa pagpapagaling ng mga sugat ng nakaraan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kasalukuyan. Sa kabilang dako si Ricardo ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga hakbang upang hanapin ang kinaroroonan ni Alejandro at Maria dahil alam niyang nasa panganib ang kanyang buong operasyon sa bansa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magmanman sa bawat kanto ng lungsod at huwag titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang 2 taong naglalakas loob na kalabanin ang kanyang makapangyarihang imperyo. Ngunit ang katotohanan ni Ricardo ay tila hindi uubra sa bilis ng pag-iisip at pag-iingat na ginagawa ni Maria sa loob ng kanilang kuta. Nakatanggap si Maria ng balita na ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa palengke ay nakakaranas na ng pananakot mula sa mga hindi kilalang lalaki na pinaniniwala ang tauhan ni Ricardo sa lungsod. Agad niyang ipinaalam ito kay Alejandro at mabilis silang nagpadala ng tulong upang protektahan ang mga taong nadadamay sa kanilang laban para sa katarungan at katotohanan sa loob ng bansa. Ang tapang ni Maria ay naging inspirasyon sa marami na huwag matakot at tumayo para sa kanilang mga karapatan laban sa kahit na sinong mapang-api. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makipag-usap sa ilang mga media personnel na pinagkakatiwalaan ni Alejandro upang ihanda ang paglalabas ng mga ebidensyang nakuha nila mula sa loob ng mansyon ni Ricardo noong nakaraang gabi. Maingat nilang inayos ang bawat dokumento at video footage upang matiyak na walang butas ang kanilang ipipresenta sa publiko kapag dumating na ang tamang panahon para sa huling pagtutuos. Ang bawat hakbang ay pinag-isipan ng maigi ni Maria upang walang sino mang mapahamak sa mga inosenteng tao na tumutulong sa kanila. Sa gitna ng pagpaplano ay naramdaman ni Maria ang isang uri ng takot hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kaligtasan ni Alejandro na tila masyadong lantad sa mga panganib ng gabi. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at nangako na hindi niya ito iiwan hanggang sa matapos ang laban na ito at makamit nila ang tagumpay na kanilang hinahangad. Ang paghawak na iyon ay nagbigay ng ibayong lakas kay Alejandro na harapin ang anumang pagsubok na darating dahil alam niyang may katuwang siya na may matibay na paninindigan. Sinimulan na rin nilang ihanda ang mga legal na dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban kay Ricardo sa tulong ng mga abogadong tapat sa batas at hindi nasisilaw sa pera ng mga bilyonaryo. Ang bawat pirma at bawat saksi ay maingat na kinuha ni Maria upang matiyak na ang hustisya ay tunay na makakamit para sa lahat ng mga naging biktima ng kasakiman ni Ricardo. Ang kanilang gabi ay napuno ng trabaho at sakripisyo ngunit ang bawat segundo ay sulit dahil papalapit na sila sa kanilang layunin. Napag-usapan din nila ang tungkol sa kinabukasan ng industriya ng pagkain at kung paano ito mapoprotektahan mula sa mga katulad ni Ricardo na ang tanging hangad ay sariling pagpapayaman lamang sa bansa. Nais ni Maria na magtayo ng isang kooperatiba na mag-uugnay sa mga magsasaka at mga tindera upang masigurado ang patas na presyo at kalidad ng bawat produktong inihahain sa mga lamesa ng mga Pilipino. Ang kanyang mga ideya ay naging pundasyon ng isang bagong programa na sisimula ni Alejandro sa kanyang sariling kumpanya. Sa bawat oras na lumilipas ay lalong tumitibay ang tiwala ni Alejandro kay Maria bilang isang tunay na kaalyado at higit pa sa isang pansamantalang kapareha sa mga pagtitipon ng mga elitista.
Nakita niya ang isang babaeng may puso para sa bayan at may talinong kayang tapatan ang kahit na sinong CEO sa buong mundo kung bibigyan lamang ng sapat na pagkakataon. Ang pagrespeto ni Alejandro sa kakayahan ni Maria ay naging susi upang mas maging epektibo ang kanilang bawat desisyon na ginagawa sa gitna ng gulo. Bago matapos ang kanilang pagtitipon sa opisina, ay nagkaroon sila ng pagkakataon na pagmasdan ang pagsikat ng araw mula sa malaking bintana ng gusali na tila isang simbolo ng bagong simula. Alam ni Maria na ang araw na ito ay magdadala ng mas malalaking hamon, ngunit handa na siyang harapin ang lahat dahil alam niyang nasa panig nila ang katotohanan. Ang kanyang pagiging isang tindera ng litson ay ang kanyang pinakamalaking karangalan dahil dito siya nanggaling at dito niya natutunan ang tunay na kahulugan ng pakikibaka sa buhay. Si Alejandro naman ay nangako na gagamitin niya ang lahat ng kanyang impluwensya upang matiyak na ang mga pangarap ni Maria para sa mga maliliit na negosyante ay magkakaroon ng katuparan sa hinaharap. Ang kanilang ugnayan ay naging isang alyansa ng dalawang mundo na nagkakaisa upang labanan ang kawalan ng katarungan at dalhin ang tunay na pagbabago sa sistema ng lipunang kanilang kinabibilangan. Sa sandaling iyon ay naramdaman nila ang isang uri ng kapayapaan sa kabila ng dambuhalang bagyo na nagbabantay sa kanilang paligid sa labas ng kuta. Ang kabanatang ito ng kanilang buhay ay nagpakita na ang lakas ng loob at talino ay hindi nakadepende sa katayuan sa buhay kundi sa lalim ng prinsipyo na pinapangalagaan ng bawat isa. Maria at Alejandro, dalawang magkaibang tao ngunit may iisang layunin, ay handa nang sumabak sa huling yugto ng kanilang laban upang pabagsakin ang hari ng korupsyon sa kanilang bansa. Ang kwento ng litson ay hindi na lamang tungkol sa pagkain kundi tungkol na rin sa paninindigan para sa kung ano ang tama at makatarungan. Sa bawat hakbang nila palabas ng gusali ay ramdam nila ang suporta ng bawat isa na tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang uri ng armas o salapi ng kaaway. Alam ni Maria na ang susunod na pagkikita nila ni Ricardo ay magiging isang madugong labanan ng talino at lakas, ngunit wala na siyang balak na umatras pa sa oras na ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa hinaharap ng may puno ng pag-asa at ang kanyang puso ay nananatiling tapat sa kanyang pinagmulan at sa kanyang pamilya. Habang papalapit si Maria sa kanilang munting litsunan sa tondo, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid ng kanilang tahanan. Ang karaniwang amoy ng uling at pampalasa ay napalitan ng amoy ng pintura at basag na salamin na nagkalat sa kalsada. Nanigas ang kanyang katawan nang makita ang mga mapanirang salita na nakasulat sa kanilang pader na tila ba isang babala mula sa mga taong nais sumira sa kanilang dangal at kabuhayan. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili sa anumang masamang balitang darating sa kanya. Sa loob ng tindahan natagpuan ni Maria ang kanyang ama na nakaupo sa isang sulok habang hawak ang kanyang sugatang braso dahil sa naganap na kaguluhan. Ayon sa matanda, isang grupo ng mga armadong lalaki ang biglang pumasok at sinimulang sirain ang kanilang mga kagamitan sa pagluluto ng walang anumang paliwanag. Hindi mapigilan ni Maria ang galit na nararamdaman sa kanyang puso, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado upang hindi lalong matakot ang kanyang pamilya. Alam niyang ito ang ganti ni Ricardo dahil sa pakikialam niya sa mundo ng mga bilyonaryo. Mabilis na kumilos si Maria upang linisin ang mga kalat at ayusin ang mga natitirang kagamitan habang tinitiyak ang kaligtasan ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal ay narinig nila ang ugong ng mga motor na tumigil sa harap ng kanilang bahay na tila ba bumalik ang mga masasamang loob upang tapusin ang kanilang sinimulan. Sa pagkakataong ito, hindi napapayag si Maria na tapakan ang kanilang karapatan at handa na siyang ilabas ang kanyang tunay na lakas na matagal na niyang itinatago sa publiko. Kumuha siya ng isang bakal na panungkit ng litson bilang sandata. Lumabas si Maria nang walang bakas ng takot sa kanyang mukha at hinarap ang 6 na lalaking may dalang mga pamalo at itak sa gitna ng kalsada. Ang pinuno ng grupo ay nagbigay ng isang nakakaasar na ngiti at sinabing ito na ang huling araw ng kanilang negosyo kung hindi siya lalayo kay Alejandro. Ngunit sa halip na sumuko, isang mabilis na sipa ang ibinigay ni Maria sa lalaki na nagpabagsak dito sa semento sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat ang mga kasamahan nito sa bilis at lakas na ipinakita ng isang simpleng babae.
Sumugod ang 3 pang lalaki ng sabay-sabay ngunit gamit ang kanyang liksi ay naiwasan ni Maria ang bawat hampas at mabilis na gumanti gamit ang hawak na bakal. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at puno ng puwersa, na tila ba isang eksperto sa sining ng pakikipaglaban na hindi inaasahan ng sino man sa lugar na iyon. Napagtanto ng mga kalaban na hindi lamang basta-basta ang babaeng kanilang kinakaharap at nagsimula na silang mag-alinlangan kung itutuloy pa ba nila ang kanilang masamang balak laban sa pamilya ni Maria. Ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Habang nagaganap ang labanan, dumating ang mga tauhan ni Alejandro na mabilis na pinalibutan ng mga masasamang loob upang matiyak na wala sa kanila ang makakatakas sa mga otoridad. Nakita ni Alejandro si Maria na nakatayo ng matikas sa gitna ng kalsada habang ang mga kalaban ay nakahiga na sa lupa dahil sa tinamong mga sugat at pasa. Lumapit ang bilyonaryo nang may pag-aalala ngunit nakita niya sa mga mata ng dalaga ang isang uri ng determinasyon na lalong nagpatibay sa kanyang tiwala at paghanga sa kakayahan nito sa gitna ng kaguluhan na nangyari. Siniguro ni Alejandro na dadalhin ang mga lalaki sa himpilan ng pulisya upang malaman kung sino ang tunay na nag-utos sa kanila na gumawa ng ganoong karahasan sa Tondo. Bagamat alam na nila na si Ricardo ang utak sa likod nito, kailangan pa rin nila ng mga matitibay na testimonya upang maipakulong ang tuso at masamang negosyante sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Maria ang kanyang mga kapitbahay na nagsimulang lumabas at nagpahayag ng suporta sa kanilang pamilya laban sa mga mapang-api. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng komunidad na handang lumaban para sa katotohanan. Pumasok muli sina Maria at Alejandro sa loob ng tahanan upang pag-usapan ang kanilang susunod na plano habang ginagamot ang mga sugat ng kanyang ama sa tulong ng mediko. Sinabi ni Alejandro na hindi naligtas para sa pamilya ni Maria na manatili sa lugar na iyon hanggat hindi natatapos ang laban nila laban sa kampo ni Ricardo. Ngunit tumanggi si Maria dahil naniniwala siya na ang pagtakas ay isang tanda ng kahinaan at lalong magbibigay ng kumpiyansa sa kanilang mga kaaway na ituloy ang panggigipit. Naniniwala siyang ang kanilang pananatili ay simbolo ng kanilang matibay na paninindigan. Napagpasyahan nilang dagdagan na lamang ang seguridad sa paligid ng litsunan at maglagay ng mga makabagong kagamitan para sa pagmamanman upang matiyak na walang makakalapit nang hindi nila nalalaman. Ginamit ni Alejandro ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno upang mapabilis ang investigasyon sa mga naganap na pag-atake at matiyak na mapaparusahan ang lahat ng mga sangkot sa krimen na ito. Si Maria naman ay nagsimulang magplano kung paano muling itatayo ang kanilang nasirang tindahan ng mas matatag at mas maganda kaysa sa dati para sa kanilang mga mamimili. Ang kanyang sigla ay tila hindi nauubos sa gitna ng hirap. Habang lumilipas ang mga oras, nakatanggap si Maria ng impormasyon mula sa kanyang mga kaibigan sa loob ng kumpanya ni Ricardo tungkol sa isang nakatakdang pagpupulong ng mga board members. Ayon sa balita, balak ni Ricardo, natuluyan ng pirmahan ang kontrata na magbibigay ng kontrol sa mga dayuhan sa lahat ng supply ng karne sa bansa sa susunod na linggo. Alam ni Maria na ito ang huling pagkakataon upang pigilan ang sakim na plano at kailangan nilang kumilos ng mabilis bago mahuli ang lahat para sa industriya. Ang bawat minuto ay mahalaga para sa kanilang tagumpay. Sinimulan ni Maria at Alejandro ang pagbuo ng isang counter-strategy na maglalantad sa mga ilegal na suhulan na ginagawa ni Ricardo sa mga opisyal ng gobyerno at sa mga direktor. Gagamitin nila ang mga ebidensyang nakuha ni Maria sa mansyon at ang mga bagong testimonya mula sa mga lalaking nahuli nila kanina sa labas ng kanilang bahay sa Tondo. Ang koordinasyon sa pagitan ng kanilang mga legal teams at cybersecurity experts ay naging mas mahigpit upang matiyak na walang butas ang kanilang ipipresentang kaso sa publiko. Ang bawat detalye ay sinuri ng maigi upang maiwasan ang anumang uri ng pagkakamali o teknikalidad. Nagpadala rin si Maria ng mga lihim na mensahe sa iba pang mga biktima ni Ricardo upang hikayatin silang lumabas at magsalita tungkol sa mga pang-aabuso na kanilang naranasan sa kamay ng bilyonaryo. Marami ang nag-atubili noong una dahil sa takot, ngunit nang makita nila ang tapang na ipinapakita ni Maria, unti-unti silang nagkaroon ng lakas ng loob na makipagtulungan para sa katarungan. Ang pagkakaisa ng mga maliliit na negosyante ay naging isang dambuhalang puwersa na hindi inaasahan ni Ricardo na mabubuo laban sa kanyang kapangyarihan.
Si Maria ang nagsilbing ningas na nagliyab sa damdamin ng bawat isa sa kanila. Sa kabila ng lahat ng gulo ay hindi nakakalimutan ni Maria na asikasuhin ang kanilang negosyong litson dahil alam niyang ito ang nagbibigay ng pagkain sa kanilang mesa at sa kanilang mga empleyado. Nagluto siya ng isang espesyal na litson para sa mga taong tumutulong sa kanila bilang pasasalamat at upang ipakita na hindi sila magagapi ng anumang uri ng pananakot o karahasan sa lungsod. Ang halimuyak ng litson ay muling bumalot sa kanilang kalsada, na tila ba isang deklarasyon ng tagumpay at katatagan sa harap ng lahat ng mga pagsubok na dumating sa kanilang pamilya at kabuhayan. Napansin ni Alejandro na sa likod ng pagiging palaban ni Maria ay mayroon ding itong malambot na puso na handang tumulong sa sinumang nangangailangan ng pagkalinga at suporta sa buhay. Naramdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nakabatay sa titulo o yaman, kundi sa tunay na pagkatao at prinsipyo na ipinapakita ng dalaga sa bawat pagkilos nito. Nangako siya sa kanyang sarili na poprotektahan niya si Maria, hindi lamang bilang isang kaalyado, kundi bilang isang taong naging mahalaga na sa kanyang puso. Ang kanilang ugnayan ay lumampas na sa hangganan ng isang simpleng kontrata sa negosyo. Habang naghahanda para sa susunod na araw, nakatanggap si Alejandro ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nagbabanta na may mangyayaring masama kung hindi sila titigil sa kanilang mga plano. Ngunit sa halip na matakot, ginamit ni Alejandro ang tawag na iyon upang matukoy ang lokasyon ng pinagmulan nito sa tulong ng kanyang mga eksperto sa teknolohiya sa loob ng opisina. Natukoy nila na ang tawag ay nanggaling sa isa sa mga penthouse na pag-aari ni Ricardo sa Makati, na nagpapatunay na ang kalaban ay nagsisimula na ring mawalan ng pasensya at katarungan. Ipinadala ni Maria ang mga kopya ng mga dokumento sa ilang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag upang matiyak na kung sakaling may mangyari sa kanila ang katotohanan ay lalabas pa rin sa mga pahayagan at media. Ang kanyang pagiging maingat at mapanuri ay naging susi upang manatiling isang hakbang na una sila sa anumang masamang balak na maaaring gawin ng kampo ni Ricardo laban sa kanila. Ang bawat sandali ng katahimikan ay ginagamit niya upang mag-isip ng mga posibleng senaryo at kung paano ito malalampasan ng walang sinumang inosenteng tao na madadamay sa gulo ng mga makapangyarihan. Dumating ang gabi at nanatiling gising ang dalawa sa loob ng kuta ni Alejandro habang pinagmamasdan ang mga CCTV footage sa paligid ng mansyon at ng litsunan sa Tondo. Nagkaroon sila ng pagkakataon na pag-usapan ang kanilang mga pangarap pagkatapos ng lahat ng gulo na ito at kung paano nila mababago ang takbo ng industriya sa bansa. Nais ni Alejandro na magkaroon ng mas maraming investment sa agrikultura upang hindi na kailanganin pang umasa sa mga dayuhang supplier na ginagamit ni Ricardo para kontrolin ang presyo ng mga bilihin sa bansa sa loob ng mahabang panahon. Ibinahagi ni Maria ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang paaralan para sa mga nagnanais matuto ng tradisyonal na pagluluto at pagnenegosyo upang matulungan ang mga kabataan sa kanilang lugar na magkaroon ng maayos na kinabukasan. Naniniwala siya na ang edukasyon at kasanayan ay ang pinakamabisang paraan upang makaahon sa kahirapan at hindi maging biktima ng mga mapang-aping tao sa lipunan na kanilang ginagalawan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, habang kinukwento ang kanyang mga plano na puno ng malasakit para sa kapwa manggagawa sa industriya ng pagkain sa buong Pilipinas. Nagpasya silang magpahinga muna ng ilang oras dahil alam nilang ang susunod na araw ang magiging pinakaabalang bahagi ng kanilang misyon sa paglalantad ng korupsyon sa loob ng korporasyon. Sa kabila ng panganib, ay naramdaman ni Maria ang isang uri ng katahimikan sa kanyang puso dahil alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito para sa kanyang pamilya at dangal. Natulog siya ng mahimbing habang ang kwintas na ibinigay ni Alejandro ay nagniningning sa kanyang leeg bilang simbolo ng kanilang matibay na alyansa at pagtitiwala sa bawat isa sa kanila. Kinaumagahan ay sinalubong sila ng mga positibong balita tungkol sa mga dokumentong ipinadala nila sa media na nagsisimula ng mag-viral sa internet at pag-usapan ng maraming mga tao sa buong bansa. Ang publiko ay nagsisimula ng magtanong at humingi ng paliwanag mula sa pamunuan ni Ricardo tungkol sa mga ilegal na gawain na ibinunyag ng mga hindi kilalang impormante sa loob ng kumpanya. Ito ang simula ng pagbagsak ng imahe ni Ricardo
na matagal na niyang iniingatan sa pamamagitan ng pera at pananakot sa lahat ng mga taong sumasalungat sa kanyang mga maling desisyon. Agad na nagpatawag ng emergency press conference si Ricardo upang itanggi ang lahat ng mga paratang at sabihing ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang mga kaaway upang sirain ang kanyang reputasyon sa negosyo. Ngunit habang nagsasalita siya sa harap ng mga kamera isang video, ang biglang ipinalabas sa lahat ng mga screen sa bansa na nagpapakita sa kanya na nag-uutos na sirain ang tindahan ni Maria. Ang ebidensyang ito ay hindi niya inaasahan at naging dahilan upang mapatigil siya sa pagsasalita habang ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sunod-sunod tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Sa likod ng mga screen ay nakangiti si Maria habang pinapanood ang pagkataranta ng lalaking nang maliit sa kanya at sa kanyang pamilya noong unang araw ng kanilang pagkikita sa Forbes Park. Alam niyang ito ang simula ng huling yugto ng kanilang laban at kailangan na nilang magtungo sa opisina ng gobyerno upang formal na isampa ang mga kasong kriminal laban kay Ricardo. Kasama si Alejandro ay sumakay sila sa sasakyan nang may puno ng kumpiyansa at determinasyon na tapusin ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon para sa lahat ng mga biktima. Habang nasa biyahe ay nakatanggap sila ng suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagnanais ding makiisa sa kanilang laban para sa isang malinis at tapat na pamamahala sa bansa. Ang kwento ni Maria ay naging simbolo ng bawat ordinaryong Pilipino na lumalaban para sa kanilang dangal at kabuhayan laban sa mga mapang-api at sakim na mga tao sa kapangyarihan. Naramdaman ni Maria na ang kanyang boses ay naging boses na rin ng marami at hindi niya hahayaang mabigo ang mga taong nagtitiwala sa kanyang kakayahan at katapatan sa misyong ito. Pagdating sa tapat ng gusali ng hustisya ay sinalubong sila ng mga tao na may dalang mga banner at sumisigaw ng katarungan para sa lahat ng mga maliliit na negosyante sa buong bansa. Tumingin si Maria kay Alejandro at nakita niya ang isang matamis na ngiti na nagpapahiwatig na malapit na silang magtagumpay sa kanilang mahaba at mapanganib na paglalakbay na sinimulan nila. Hinawakan nila ang isa't isa nang mahigpit habang naglalakad patungo sa loob ng gusali upang harapin ang kinabukasan ng walang takot at may dalang pag-asa para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino sa hinaharap. Ang kabanatang ito ay nagtapos sa pagpasok ni Maria at Alejandro sa opisina ng piskal dala ang lahat ng mga ebidensya na magpapabagsak sa imperyo ng kasamaan ni Ricardo sa loob ng mahabang panahon. Alam ni Maria na marami pang mga pagsubok ang darating, ngunit handa na siyang harapin ang lahat dahil ang kanyang litson at ang kanyang dangal ay hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng pera. Sa bawat tibok ng kanyang puso ay nanatili ang panata na maglingkod sa katotohanan at protektahan ang mga mahihina laban sa mga ganid at mapang-abuso sa ating lipunan. Dumating na ang oras para sa huling pagtutuo sa loob ng dambuhalang gusali ng korporasyon sa gitna ng Makati. Naglalakad si Maria sa tabi ni Alejandro nang may mataas na noo at punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang bawat hakbang patungo sa elevator. Ang kanyang suot na itim na gown ay tila isang baluti na nagpapakita ng kanyang kahandaan sa labanang ito para sa katarungan at katotohanan. Alam niya na ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya ngunit hindi siya natitinag sa anumang uri ng pressure na ibinibigay ng paligid. Ang malamig na hangin sa loob ng boardroom ay tila nagpapahiwatig ng tindi ng tensyon sa pagitan ng mga direktor na naghihintay sa kanilang pagdating. Nakaupo si Ricardo sa dulo ng mesa habang may nakakalokong ngiti na tila ba sigurado na siya sa kanyang magiging tagumpay sa gabing iyon. Hindi niya alam na ang bawat dokumento na hawak ni Maria ay sapat na upang gumuho ang kanyang matagal nang itinatagong imperyo ng kasamaan at korupsyon. Ang bawat tibok ng puso ni Alejandro ay nararamdaman ni Maria habang sila ay nauupo sa harap ng mga makapangyarihang tao. Tumayo si Ricardo at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang mga plano na ibenta ang kontrol ng supply ng pagkain sa mga dayuhan sa bansa. Ipinagmamalaki niya ang malaking halaga ng pera na kikitain ng korporasyon, ngunit hindi niya binabanggit ang masamang epekto nito sa mga lokal na negosyo. Ang mga direktor ay tahimik na nakikinig habang ang ilan ay tumatango bilang tanda ng kanilang pagsang-ayon sa mga maling desisyon ng tuso at ganid na pinuno. Sa sandaling iyon ay biglang tumayo si Alejandro at pinatigil ang usapan nang walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sinabi ni Alejandro na ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay puno ng kasinungalingan at naglalayong linlangin ang bawat miyembro ng lupon ng mga direktor.
Ipinakilala niya si Maria hindi bilang isang bisita lamang kundi bilang isang saksi na may hawak na matibay na ebidensya laban sa mga ilegal na gawain ni Ricardo. Nagtawanan ng ilang mga kaalyado ni Ricardo at sinabing walang halaga ang sasabihin ng isang simpleng babae na walang kinalaman sa mundo ng malalaking negosyo sa bansa. Ngunit hindi nagpatinag si Maria at dahan-dahang tumayo sa kanyang kinauupuan. Sa halip na masaktan ay kinuha ni Maria ang kanyang tablet at ipinalabas sa malaking screen ang mga dokumento ng suhulan na nagaganap sa dilim. Ipinakita niya ang mga listahan ng mga opisyal na tumatanggap ng pera mula kay Ricardo upang gipitin ang mga maliliit na negosyante sa buong kapuluan. Ang bawat numero at bawat pirma ay malinaw na nakita ng lahat ng mga naroon na nagdulot ng malaking bulong-bulungan sa loob ng silid. Ang mukha ni Ricardo ay biglang namutla sa tindi ng kaba habang pilit na nag-iisip ng kanyang maaaring isagot sa harap ng lahat. Ipinaliwanag ni Maria na ang kanyang pagiging tindera ng litson ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makita ang mga lihim na transaksyon sa mga palengke. Sinabi niya na ang bawat baboy na kinukuha ni Ricardo ay dumaan sa mga iligal na paraan upang manipulahin ang presyo at kontrolin ang merkado. Ang kanyang boses ay hindi nanginig at bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan na hindi kayang pabulaanan ng kahit na sinong abogado ni Ricardo sa loob ng gusali. Napagtanto ng mga direktor na ang babaeng nasa harap nila ay may taglay na pambihirang talino at tapang. Sinubukan ni Ricardo na sumigaw at utusan ang mga guwardiya na ilabas si Maria sa silid ngunit pinigilan sila ng mga tauhan na tapat kay Alejandro. Nagkaroon ng gulo sa loob ng boardroom habang ang ilang mga direktor ay nagsimulang tumayo at hilingin ang isang agarang investigasyon sa mga ibinunyag ng dalaga. Ang imahe ni Ricardo bilang isang matagumpay na negosyante ay mabilis na naglaho at napalitan ng isang imahe ng isang kriminal na handang itaya ang lahat para sa pera. Naramdaman ni Maria ang tagumpay sa bawat sigaw ng katarungan na naririnig niya sa paligid. Ipinagpatuloy ni Maria ang kanyang presentasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga video footage kung saan direktang nag-uutos si Ricardo na saktan ang kanyang pamilya sa tondo. Ang kalupitan na ipinakita sa video ay sapat na upang mawalan ng tiwala ang lahat ng mga miyembro ng board sa pamumuno ng tuso at masamang tao. Marami sa mga direktor na dati ay neutral ay nagsimula ng kumampi kay Alejandro at humiling na tanggalin sa pwesto si Ricardo sa lalong madaling panahon. Ang bawat ebidensya ay tila isang pako sa kabaong ng karera ng bilyonaryong mapang-api sa kanyang kapwa manggagawa. Lalong naging agresibo si Ricardo at sinubukang sirain ang mga kagamitan sa loob ng silid ngunit agad siyang pinigilan ng mga otoridad na kanina pa nakatayo sa pinto. Ang pagdating ng mga pulis ay hudyat na ang batas ay handa ng kumilos laban sa mga katulad niya na nag-aakalang sila ay mas mataas sa lahat. Ipinakita ni Maria ang kanyang huling alas isang dokumento na nagpapatunay na si Ricardo ay nagnanakaw din ng pondo mula sa mismong kumpanya na kanyang pinamumunuan. Ito ang pinakamatinding dagok na hindi inaasahan ni Ricardo na malalaman ni Maria sa panahong iyon. Habang kinakabitan ng posa si Ricardo, ay tumingin siya ng masama kay Maria at sinabing hindi pa tapos ang lahat at maghihiganti siya sa lalong madaling panahon. Ngunit ngumiti lamang si Maria at sinabi na ang katarungan ay hindi natutulog at ang bawat litso na ginagawa niya ay simbolo ng pagmamahal na hinding-hindi matatalo ng kanyang galit. Ang pagbagsak ni Ricardo ay naging isang aral sa lahat na ang yaman ay walang saysay kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng pag-apak sa dangal ng ibang tao. Naramdaman ni Maria ang gaan ng loob matapos ang lahat ng gulo. Pagkatapos mailabas si Ricardo ay humingi ng paumanhin ang natitirang mga direktor kay Maria at kay Alejandro dahil sa kanilang naging pagkukulang sa pagmamasid sa kumpanya. Inalok nila si Maria na maging isa sa mga opisyal na hahawak sa programa para sa mga maliliit na negosyante ngunit tinanggihan niya ito ng may paggalang. Sinabi niya na ang kanyang tunay na lugar ay sa tabi ng kanyang pamilya at sa harap ng apoy kung saan niluluto ang pinakamasarap na litson sa buong lungsod. Hangad lamang niya ay ang isang patas na pagkakataon para sa lahat ng mga manggagawa. Nagpasya ang board na ibigay kay Alejandro ang buong kontrol sa korporasyon at ipawalang bisa ang lahat ng mga kontratang pinasok ni Ricardo na makakasama sa lokal na ekonomiya ng bansa. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para kay Alejandro, kundi para sa lahat ng mga taong naniwala na ang katotohanan ay laging mananaig sa huli. Si Maria,
ay naging bayani sa mata ng marami. Kahit na ang tanging nais lang niya ay ang mailigtas ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan. Ang kanyang kwento ay kumalat at naging inspirasyon sa bawat sulok ng mga palengke sa Maynila. Lumabas sina Maria at Alejandro sa gusali, habang sinalubong sila ng mga reporter na nagnanais makakuha ng pahayag tungkol sa mga naganap na kaganapan sa loob ng boardroom kanina. Sa halip na magsalita tungkol sa kanyang sarili, ay itinuro ni Maria ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga maliliit na negosyante upang labanan ang mga dambuhalang mapang-api sa lipunan. Sinabi niya na ang bawat Pilipino ay may boses at kakayahan na baguhin ang sistema kung sila ay mananatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo at pangarap sa buhay. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga nakikinig. Habang nasa sasakyan ay inamin ni Alejandro na hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung wala si Maria sa kanyang tabi sa bawat hakbang ng kanilang mapanganib na laban. Naramdaman ni Maria ang tunay na respeto mula sa lalaking ito, na dati ay napakasungit at tila walang pakialam sa nararamdaman ng ibang mga tao sa kanyang paligid. Ang kanilang ugnayan ay naging isang matibay na pundasyon ng pag-asa na ang mundo ng negosyo ay maaari ring magkaroon ng puso at malasakit para sa mga mahihirap. Alam ni Maria na ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Nagpasya silang magdiwang sa pamamagitan ng pagkain ng litson sa bahay ni Maria sa Tondo, kasama ang lahat ng mga taong tumulong sa kanila sa gitna ng krisis. Ang simpleng handaan na ito ay naging mas makabuluhan kaysa sa anumang marangyang piging sa loob ng mga mansion sa Forbes Park o sa mga penthouse sa Makati. Ang tawanan at kwentuhan ng mga ordinaryong tao ay nagbigay ng kulay sa gabi na puno ng pasasalamat at kagalakan sa nakamit na hustisya para sa lahat. Doon ay naramdaman ni Maria na siya ay tunay na nasa kanyang tahanan at ligtas. Nakita ni Maria ang kanyang ama na masayang nakikipag-usap kay Alejandro tungkol sa mga sikreto ng pagluluto ng pinakamasarap na litson na naging dahilan ng kanilang tagumpay sa gabing iyon. Ang pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo ay naging posible dahil sa isang babaeng hindi natakot na harapin ang mga dambuhala para sa katotohanan at para sa kanyang pamilya. Napagtanto ni Maria na ang bawat hirap at pagod na kanyang naranasan ay naging sulit dahil nakita niya ang pagbabago na kanyang hinahangad para sa lahat ng kanyang mga kasamahan sa industriya. Ang pag-asa ay muling sumibol sa Tondo. Habang pinagmamasdan ng bituin sa langit ay naalala ni Maria ang bawat detalye ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang tagahatid ng litson hanggang sa pagiging isang tagapagtanggol ng katarungan. Alam niya na ang bawat hamon ay may dalang aral na magagamit niya upang mas mapabuti ang kanyang sarili at ang kalagayan ng mga taong nakapaligid sa kanya sa buhay. Hindi na siya natatakot sa hinaharap dahil alam niyang may sapat siyang lakas at talino upang malampasan ang anumang bagyo na darating sa kanyang daraanan. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at determinasyon para sa bukas. Sinabi ni Alejandro kay Maria na balak niyang ituloy ang mga pangarap ng dalaga na magtayo ng isang kooperatiba para sa mga magsasaka at mga tindera sa buong bansa sa hinaharap. Ito ang magiging paraan niya upang pasalamatan si Maria at upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang panggigipit na ginawa ni Ricardo sa mga maliliit na negosyante. Naramdaman ni Maria ang labis na kagalakan dahil ang kanyang mga pangarap ay hindi na lamang mananatiling pangarap kundi magiging isang katotohanan na pakikinabangan ng maraming henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanilang alyansa ay naging isang pangmatagalang pangako ng kabutihan. Bago matapos ang gabi ay nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap nang masinsinan sa balkonahe ng maliit na bahay ni Maria habang nakikinig sa ingay ng lungsod sa malayo. Inamin nila sa isa't isa ang kanilang mga nararamdaman, na higit pa sa pagkakaibigan at ang kanilang pagnanais na manatiling magkasama sa kabila ng lahat ng mga pagkakaiba sa kanilang katayuan. Ang halik na kanilang ipinagpalit ay naging simbolo ng isang bagong pag-ibig na nabuo sa gitna ng labanan at katarungan para sa mga mahihina at inaapi sa lipunan. Ang gabi ay natapos nang may pangako ng walang hanggang suporta. Sa susunod na araw ay nagsimula na ang formal na proseso ng pagbabago sa korporasyon ni Alejandro upang masiguro ang malasakit sa bawat empleyado at bawat supplier ng kumpanya sa bansa.
Si Maria naman ay bumalik sa kanyang litsunan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas marami na siyang katuwang at mas marami na siyang mga mamimili na nagnanais makatikim ng kanyang luto. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng integridad at kahusayan sa larangan ng pagluluto at pagnenegosyo sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay din ng bawat ordinaryong mamamayang Pilipino na may pangarap. Matapos ang madugong labanan sa korte at ang tuluyang pagbagsak ng imperyo ni Ricardo, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa abalang lungsod ng Maynila. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto sa tanyag na bilyonaryo ay naging hudyat ng pagbabago sa sistema ng hustisya na matagal nang inaasam ng bawat ordinaryong mamamayang Pilipino para kay Maria. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dangal ng kanyang pamilya na matagal nang inaalipusta ng mga makapangyarihang tao sa lipunan. Sa loob ng malawak na opisina ni Alejandro, hindi na tensyon ang namamayani kundi ang isang uri ng kapayapaan at bagong pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang korporasyon. Nakatingin ang bilyonaryo sa mga dokumento ng bagong tatag na kooperatiba na kanyang pinondohan bilang bahagi ng kanyang pangako sa matapang na dalagang taga-Tondo. Napagtanto niya na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang dami ng salapi sa bangko, kundi ang dami ng buhay na iyong nabago sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Samantala sa tapat ng litsunan sa Tondo, muling nagliyab ang mga uling at ang halimuyak ng pampalasa ay bumalot sa buong kalsada na tila isang deklarasyon ng bagong simula. Ang tindahan ni Maria ay hindi na lamang isang payak na litsunan kundi isa na itong modernong pasilidad na nagbibigay ng trabaho sa maraming kabataan sa kanilang lugar. Ang bawat hiwa ng litson na kanilang inihahanda ay may dalang kwento ng katatagan at tagumpay laban sa lahat ng uri ng pang-aapi at kasamaan. Nagdaos ng isang pasasalamat na piging si Maria sa kanilang munting tahanan kung saan ang mga bisita ay kinabibilangan ng mga ordinaryong manggagawa at mga opisyal ng korporasyon ni Alejandro. Walang mga mamahaling hiyas o marangyang kasuotan, kundi mga ngiti at tapat na pagkakaibigan ang namamayani sa gitna ng mga mesa na puno ng masasarap na pagkain. Doon ay napatunayan na ang pagkakaiba sa katayuan sa buhay ay hindi hadlang upang magkaisa para sa isang mabuti at makatarungang layunin para sa lahat. Naglakad si Alejandro patungo kay Maria na kasalukuyang abala sa pag-aayos ng mga pagkain at iniabot niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng mga papeles ng lupa. Sinabi ni Alejandro na ang lupa kung saan nakatayo ang kanilang litsunan ay formal na niyang binili at ibinigay sa pangalan ng pamilya ni Maria bilang tanda ng pasasalamat. Hindi mapigilan ni Maria ang pag-agos ng luha dahil sa wakas ay mayroon na silang sariling lugar na hindi na maaring agawin ng kahit na sinong sakim. Ang ama ni Maria ay lumapit din at kinamayan si Alejandro nang may mahigpit na hawak na nagpapahiwatig ng kanyang malalim na paggalang sa lalaking tumulong sa kanyang anak. Nakita ng matanda ang pagbabago sa aura ni Alejandro na dati ay napakasungit at ngayon ay puno na ng malasakit sa kapwa-tao sa kanyang paligid. Ang hapunan na iyon ay naging simbolo ng paghilom ng mga sugat ng nakaraan at ang pagbubukas ng pintuan para sa mas maliwanag na hinaharap. Habang nagpapatuloy ang gabi, nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na lumayo muna sa ingay ng pagdiriwang at magpahinga sa ilalim ng liwanag ng buwan sa maliit na balkonahe. Inamin ni Alejandro na ang pakikipagsapalaran niya kasama si Maria ang nagturo sa kanya kung paano muling maging tao sa gitna ng mundo ng mga dambuhala. Sinabi niya na ang katapangan ni Maria ang naging liwanag niya sa madilim na bahagi ng kanyang buhay na puno ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Sumagot si Maria ng may matamis na ngiti at sinabing ang bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan ay sadyang inilaan ng tadhana upang sila ay maging mas matatag at mas matapang. Para sa kanya, ang pagiging isang simpleng tindera ay hindi kailanman naging hadlang upang mangarap ng malaki at lumaban para sa kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay mula sa simula hanggang sa huli. Ang kooperatiba na kanilang itinayo ay nagsimula ng magbunga ng magandang resulta para sa mga magsasaka ng baboy sa mga probinsya dahil sa patas na presyo at direktang merkado. Wala na ang mga middlemen na katulad ni Ricardo.
na nanggigipit at kumukuha ng malaking porsyento mula sa pawis at hirap ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa bansa. Ang bawat miyembro ng kooperatiba ay nararamdaman na ngayon ang tunay na halaga ng kanilang paghihirap at dedikasyon sa trabaho na kanilang ginagawa araw-araw. Dahil sa tagumpay ng modelong ito, maraming iba pang mga korporasyon sa Pilipinas ang nagsimulang gumaya sa sistema ni Alejandro na naglalayong balansehin ang kita at ang kapakanan ng tao. Ang kwento ng litson ni Maria ay naging isang mahalagang case study sa mga unibersidad tungkol sa kung paano ang isang maliit na negosyo ay kayang baguhin ang buong industriya. Maria ay madalas na maimbitahan upang magsalita tungkol sa kanyang karanasan at ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng kanyang katanyagan, nanatiling mapagkumbaba si Maria at hinding-hindi niya kinalimutan ang kanyang mga pinagmulan sa masikip na eskinita ng Tondo kung saan siya unang natutong lumaban. Araw-araw pa rin siyang nakikita sa harap ng apoy, tinitiyak na ang bawat litson na lalabas sa kanilang tindahan ay may parehong kalidad at pagmamahal na nakasanayan ng mga tao. Ang kanyang pagiging totoo sa sarili ang naging susi upang manatiling matatag ang kanyang negosyo sa kabila ng pagbabago ng panahon. Isang araw ay dinalaw ni Alejandro si Maria sa tindahan at may dala siyang balita tungkol sa tuluyang pagpapakulong kay Ricardo nang walang pagkakataon na makalabas sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ni Maria ang isang uri ng kapanatagan dahil alam niyang hindi na makakapanakit pa ang taong iyon sa mga inosenteng tao na nagnanais lamang ng tahimik na buhay. Ang hustisya ay tuluyan ng nakamit at ang bawat biktima ng korupsyon ay maari na ngayong matulog ng mahimbing sa kanilang mga tahanan. Nagpasya ang dalawa na maglakad sa dalampasigan ng Maynila habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na tila ba isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at simula ng isa pa. Doon ay formal na hiningi ni Alejandro ang kamay ni Maria, hindi lamang bilang isang business partner, kundi bilang kanyang magiging katuwang sa habambuhay na paglalakbay. Tinanggap ito ni Maria ng may buong puso dahil alam niyang sa piling ni Alejandro. Siya ay may kakamping handang lumaban sa kahit na anong uri ng bagyo. Ang kanilang kasal ay naging isa sa mga pinaka-pinag-usapang kaganapan sa bansa dahil sa pagkakaisa ng isang bilyonaryo at isang simpleng tindera ng litson sa harap ng altar. Ngunit sa halip na isang marangyang selebrasyon, pinili nilang gamitin ang pondo ng kasal upang magpatayo ng mga daycare centers at mga clinic sa mga mahihirap na komunidad. Ito ang kanilang paraan upang ibalik sa sambayanan ang lahat ng mga biyayang kanilang natanggap sa gitna ng kanilang mga pakikipagsapalaran at labanan para sa katotohanan. Pagkatapos ng ilang taon ng pamilya ni Maria at Alejandro, ay lumaki na may mga anak na lumaki sa halaga ng paggawa at pagmamahal sa kapwa-tao sa lahat ng oras. Itinuro ni Maria sa kanyang mga anak ang sining ng pagluluto ng litson at ang sining ng pakikipagkapwa-tao na walang pinipiling antas o katayuan sa ating lipunan. Ang bawat henerasyon ng kanilang pamilya ay magdadala ng kwento ng katapangan ni Maria na nagsimula lamang sa isang aksidenteng paghahatid ng pagkain sa isang mansyon. Ang negosyong litson ay naging isang pambansang tatak na kilala sa buong mundo dahil sa integridad at kalidad na itinanim ni Maria mula pa noong unang araw ng kanyang trabaho. Hindi na lamang ito pagkain, kundi simbolo na ito ng pag-asa para sa bawat Pilipino na nagnanais na maipakita ang kanilang galing at husay sa pandaigdigang entablado. Si Maria ay nanatiling ang puso ng negosyo, ang nag-iisang reyna ng litson na hindi kailanman tinalikuran ang kanyang pinagmulan at kanyang mga prinsipyo. Sa bawat hapunan ng pamilya, hindi nawawala ang litson sa gitna ng mesa bilang pagpapaalala sa lahat ng kanilang pinagdaanan upang makamit ang kapayapaan at kaligayahan na tinatamasa nila ngayon. Ang bawat kagat ay nagpapaalala sa kanila na ang tamang timpla ng tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga pampalasa, kundi tungkol sa katapatan tiyaga at pagmamahal. Ang kanilang kwento ay patuloy na isinasalaysay ng mga tao sa Tondo bilang isang alamat ng isang dalagang nagpabagsak sa mga dambuhalang korupsyon. Lagi nilang inaalala ang gabing iyon sa Forbes Park, kung saan nagsimula ang lahat ng gulo at kung paano naging mitsa ang isang litson para sa isang malaking pagbabago. Napagtanto nila na ang bawat maliit na pangyayari sa ating buhay
ay may malalim na layunin na hindi natin agad nakikita hanggat hindi natin ito nilalampasan, nang may buong katapangan, Maria at Alejandro. Dalawang magkaibang mundo na pinagtagpo ng tadhana upang maging ehemplo ng tunay na pagkakaisa at malasakit sa bawat Pilipino sa buong mundo. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, at ang sikat ng araw ng bagong umaga ay laging nagpapaalala sa kanila na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng mabuti. Habang sila ay tumatanda, ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumitibay at ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan ay hindi kailanman kumukupas o nababawasan sa paglipas ng panahon. Ang legacy ni Maria ay mananatiling buhay sa puso ng bawat tindera at bawat manggagawa na nangangarap ng isang mas makatarungang lipunan. Sa huling bahagi ng kwento, makikita natin si Maria na nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay, nakatingin sa malayo habang hawak ang kamay ni Alejandro ng may malalim na kumpiyansa. Alam niyang nagawa niya ang kanyang bahagi sa mundong ito at handa na siyang ipasa ang sulong ng katarungan sa mga susunod na henerasyon ng kanyang pamilya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagpapakita ng isang buhay na naging makabuluhan dahil sa paninindigan para sa kung ano ang tama at makatarungan para sa lahat. Ang kwento ng Kogay Giaulon Quay Lechon ay nagtatapos dito, ngunit ang epekto ng kanyang mga ginawa ay hinding-hindi malilimutan at mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng kanilang bansa. Ito ay isang paalala na walang sino man ang masyadong maliit upang gumawa ng malaking pagkakaiba kung ang puso ay nasa tamang lugar at ang layunin ay para sa kabutihan ng nakararami. Ang bawat hiwa ng lechon ay may kasamang panalangin ng pasasalamat at pangako ng isang mas masagana at mas mapayapang bukas para sa ating lahat. Ang tamang timpla ng tagumpay ay nahanap na, at ito ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng isang litson, kundi sa loob ng puso ng bawat taong marunong magmahal at lumaban. Maria, ang simpleng tindera, ay naging simbolo ng isang makabagong bayani na hindi nangangailangan ng kapa o kapangyarihan, kundi katapatan at talino upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Dito nagtatapos ang ating pagsasalaysay. Dala ang mga aral na magsisilbing gabay sa ating lahat sa pagharap sa mga hamon ng ating sariling mga paglalakbay sa buhay.